ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you.
Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang happy Monday morning. Ako, bilis ng araw. Ikasyam na po tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 9, 2026 mga kaibigan. Muli po, samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. At tayo po'y tutok, meron po tayo mga pasyente sikapin nating matugunan na haba ng pila natin ngayong umaga. But anyway, tayo po ay natutuwa dahil sa patuloy na pagsisikap natin na makatugon. Marami naman pa rin tayong mga mababait. May mga gininto ang pusong mga donor. Kaya sa lahat po ng ating mga donor, maraming salamat. Mamaya tututok din po tayo, ha? Grabe yung pananalasa ng Shearline, ano? Grabe. Dami mga binaha. Tapos merong mga namatay. May mga nasawi. Sige po, from time to time magbibigay po tayo ng update kaugnay po ng naging kalalagayan ng ating mga kababayan, lalo na po dyan sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Ngayon pong happy Monday morning. At ngayong umagang ito, mamaya po ang tabayanan ninyo dahil meron po tayong makakausap, isa pong neurologist. No, ang specialty po niya ay nasa neurosurgery from Makati Medical Center sapagkat meron po tayong pasyente na ating pong sikaping matulungan mamaya. Meron po siyang brain tumor. So mamaya po ay ating agad-agad na bibigyang daan, pero bago dyan, unahin po muna natin yung pong pasyente natin last Friday. Natutuwa po tayo dahil tamang-tama ang Senator Lito Lapid ay nakikinig pala. Lagi-lagi naman, good morning, Sen. God bless you more. Sapagkat sabi ng Senator Lito Lapid, bigyan ng 10,000 pesos yan. O diba, agad-agad. Yan ang gusto ko kay Senator Lito Lapid. Ang laki ng puso para sa ating mga kababayan. Nakikinig lang. Pero, ayan, sobrang, kung alam mo lang, Senator Lito Lapid, sir, na talagang yung ating mga kababayan sa iyo ay... Oo, kasi itong si tatay, nabanggit niya kasi na noon pa man, talagang idolo na niya ang Senator Lito Lapid. Huwag na pag-usapan ng edad. Eto na. So si Tatay Rodolfo Lavarias, makakausap natin, siya po yung inilapit niya po yung kanya pong misis, 71 years old, si Nanay Evelyn Lavarias, si Nanay Belen. Ayan. At si Tatay Rodolfo naman, ano bang tawag kay Tatay Rodolfo? Kalimutan ko na tuloy. Rudy ba? Hindi. Oo, mamaya, sandali.
So taga ano po sila, taga Masambong, Quezon City, at si Nanay Evelyn po dating OFW po 'yun, no? Pero pagkatapos po ng ilang taon umuwi ng Pilipinas, nag-business, nagtinda po ng mga isda, at ang kanyang mister isang janitor, si Tatay Rodolfo. Oo, nagretiro na sila pareho. May edad na po, dahil po doon sa edad di na makapaghanap buhay, at meron pong anak na kahit papano ay tumutugon pa doon sa kanilang mga pangangailangang medikal. Lumabo po yung mata nitong si Nanay Evelyn, may katarata. Oo, and then siya po ay patuloy na nangangailangan po para sa gamutan. Alam niyo naman pagka may mga ganitong problema. Actually, ini-refer natin siya, tama ba, kay Dr. Egay Laksamana, at atin din po siyang ini-refer, no? Doon po sa ating hindi, actually ang doktor niya is Dr. Noel Husay Laksamana. Galing na siya doon niya nalaman na meron siyang katarata sa International Eye Center, pero hindi na sila nakabalik doon. But anyway, ni-refer natin kay Dr. Egay Aguirre ng Cardinal Santos Medical Center ating Sukiyaki. So ngayon po, umagang ito, bago doon sa isa nating pasyente, mamaya pupuntahan natin ang Olongapo City para doon sa isang special case. Puntahan muna natin at balikan ang pagtulong ng Senator Lito Lapid kay Nanay Evelyn Belen Lavarias. Nasa linya natin si Tatay Rodolfo Lavarias, ang kanya pong butihing mister. Tatay Rodolfo, magandang umaga po muli. Good morning. Magandang umaga rin po. Oo, ano nang ang tawag sa iyo, Tatay Rodolfo, ulit? Rudy po. Ayun, Tatay Rudy. Okay, Tatay Rudy, noong pong Friday, natatandaan po ninyo, di ba? Sabi ko sa inyo, kausapin nyo ang Senator Lito Lapid, di ba? Apo. Dahil siya ay laging nakikinig. Nakikinig po. Nagkataon nakikinig. So, alam niyo na kung anong good news sa inyo. Nabanggit niyo po kanina. Ay, nabanggit ko na ba? Wait, no, narinig ko yung tawa ni Tatay Rudy. So, Tatay Rudy, ang Senator Lito Lapid ay talagang pag yun ay nakikinig bigyan ng 10,000 pesos ang Nanay Evelyn. Ano po masasabi ninyo? Po. Sige po. Kausapin nyo ang butihing Senator Lito Lapid. At alam niyo naman ang puso nito ay talagang para sa mga katulad po ninyo. Opo. Sir Lito Lapid, Senator, salamat po. Sir, hindi ko po nakakalimutan yung maniklod niyo po nung panahon ng era po. Sana po, gusto ko po sanang pumunta dyan sa Pampanga noon para makipagsimpatya sa inyo. Pero dahil po sa kakapusan po, hindi na po ako nakapunta para makipagsimpatya sa inyo. Pero po, sa ngayon po, marami pong salamat po sa binigay niyo po sa amin. Mas lalo na po kay Bay po, kundi po dahil sa kanya, hindi po mapaparating po itong panawagan namin sa DCRH po. Salamat din po, May. Oo, walang anuman, Tatay Rudy. At yan ay para po kay Nanay Belen, ha? Nasa tabi mo na ba ang Nanay Belen? Opo, nasa tabi ko po. Nakikinig po ba? Nakakausap pa po ba siya? Pwede siya makausap? Eto po. Sige po. Ayan. Hi, Nanay Belen. Magandang umaga. Opo. Kumusta ka, Nanay? Ngayong araw, kumusta ka po? Okay naman po. Ma'am Maybe Mauhan. Opo. Nagpapasalamat po akong muli kay Senator Lito Lapid. Malaking bagay po yun sa pagpapacheck up ko po. Pambili ko rin po ng gamot. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa akin, sa lahat po ng staff ng DCRH. Maraming salamat po ulit. Basta Nanay Belen, ipangako mo magpapalakas ka po, ha? At makikinig sa sasabihin ng doktor. Papacheck up ka pa namin, ha? Kay Dr. Egay Aguirre, di po ba? Or else, kung hindi naman dyan po sa ikokonekan muna namin sa Jose Gordon, ha? Ikokonekan namin pabalik. Salamat po. Oo, para nang sa ganun matignan ka ulit dyan sa ang tawag nito, sa Jose, tama ba ako? Jose Gordon Memorial Medical Center, mayroon diyang ophthalmology sila di ba? Opo. Okay. Sige, Nanay. Agad-agad ibibigay sa inyo ng aming executive producer si Miss Wina. Mabait din to. Si Miss Wina Hesoro, si Wina Pearl, yung 10,000 pesos. Ipapadala po sa inyo at bili po kayo kagad ng mga kailangan yung gamot, ha?
Opo, maraming salamat po ulit sa Senator Lito Lapid, sa lahat po ng tumulong sa akin. At meron pa yan ha. Meron pa 2,000 pesos yung galing sa Manila Travelers Incorporated, yung mga kuyang ng Mayor Lakay Deo Macalma. So you have 12,000 pesos, nanay ha. Salamat po, Deo Macalma. Okay. Madalas po, basta po DCRH, parati pong tuloy-tuloy po yung pakikinig namin eh. Opo, o sige. Nanay, ikaw tatay, bilang ikaw ay umaalalay kay Nanay Belen, Tatay Rudy, ano gusto mo sabihin kay Nanay Belen ngayon? Ano po to, nung kineka po, ang sabi ko po kasi sa doktor, dahil po, abang buhay po, mahal na mahal ko to. Miskin na nagkakaroon po kami ng konting problema. Sabi ko, bulag na po siya, may rayuma pa. Ay, gawan niyo po ng paraan, sabi kong ganun. Ayan. Marami pong salamat, May. O sige, kausapin mo muna si Nanay. Sige na. Anong sasabihin mo kay Nanay? Ayan. So meron na tumulong sa kanya. So anong gusto mo sabihin sa kanya? Paalala mo sa kanya para sa kanyang anong tawag nito? Paglakas at paggaling. Anong tawag mo ba kay Nanay? Anong tawag mo kay Nanay? Belen. Sampo po. Belen. Sampo. Pag nagagalit ako, sweetheart. Galit ka na po nun pag sweetheart. Opo. Pero po ngayon, dahil po magba-Valentine's Day na po, dito lang po kami sa bahay at kakain lang po kami ng kahit ano. Wow. I love you, sweetheart. Yun, I love you din. Yun, no? May kiss naman dyan, kahit di namin nakikita. May kiss pa. Okay. Maraming salamat po, madam. Sige po, Nanay Belen at Tatay Rudy, ha? Kayo po'y magbigay ng lakas sa bawat isa. Ano po? Ay, alam niyo naman, kahirap pagka nagkakaedad, di na bata, ano? So, sige po. Na nga po. Sige, Tatay Rudy at Nanay Belen, ayan hangad namin ay ang inyo pong kalakasan at paggaling. Ano po? Pareho. Di ba, Tatay? Marami pong salamat. Okay. Sige po. God bless po. Ayan. God bless din po. Ayan, nakikinig ang Senator. Again, Senator Lito Lapid, sir, marami pong salamat. God bless you more. O, di ba? Ang tatay at ang nanay, Tatay Rudy and Nanay Belen. Happy Valentine's Day. Sandali lamang po. At babalik po tayo, sandali lang. Susunod natin yung ating pong pasyente para sa umagang ito. Ang pasyente po natin ay mula po sa Olongapo City. Ito po. At mamaya marinig natin kasama po ang isa po nating specialista, neurosurgery. 25 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
Iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. RH Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras po natin 34 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga at ngayon agad-agad punta po tayo sa ating pasyente. Pasyente natin ngayong araw ay mula po sa Olongapo City. Pero bago po dyan, dahil ang case po niya ay brain tumor, no po, tayo po minarapat natin na makakwentuhan ng isa po sa neurosurgeon ng Makati Medical Center, no? So mula po sa kanilang neurosurgery at ating pong alamin sa kanya at bigyan tayo ng kaalaman tungkol po sa sakit na ito, no? Sapagkat sa isang pamilya, pag ganito yung sakit mo, talagang ito'y iyong tawag nito, ito isang tawag nito medyo mabigat na problema, lalo na sa pinansyal. So makakausap po natin mula po sa Makati Medical Center, neurosurgeon, walang iba kundi si Dr. Timothy Joseph Lau. Dr. Lau, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Thank you for having me this morning. Magandang umaga po and welcome po sa DZRH Operation Tulong, ang public service arm po ng Manila Broadcasting Company. Dr. Lau, unang-una, kasi dito po sa Operation Tulong, marami na po kaming cases na ganito. Merong sinasabing brain tumor, brain cancer. So para po sa maging kabatiran o kaalaman po ng lahat, tungkol po dito, ano po ba ang kaibahan ng brain tumor at brain cancer? Okay, so ang brain tumor po ay anumang bukol or abnormal na paglaki ng laman sa loob ng utak. Hindi ho lahat ng brain tumor ay cancer po, no? Mm-hmm. Ang brain cancer, ito yung mga bukol po na malignant po or yung mga very aggressive po in such a way na mataas po ang tsansa na bumalik kahit na ito po ay gamutin na. Mm-hmm. At madalas po ay nakakapinsala po ito sa normal na paggana ng utak. So sa madaling salita po, lahat ng brain cancer po ay brain tumor, pero hindi po lahat ng brain tumor ay brain cancer. Ayun. Pero pagka po pinag-usapan na natin ito, ano po ba yung mga risk factors ng pagkakaroon po ng brain tumor? Tama po ba? Sa brain tumor po ba nagsisimula yung brain cancer? May ganun po ba? So meron po. So usually po may mga bukol po na magsisimula po siya as benign po or hindi ho cancerous, pero habang
habang patagal ng patagal, ito po ay nagko-convert into a more cancerous form po, no? So for risk factors po, sa totoo lang po hanggang ngayon hindi pa rin po natin alam anong eksaktong dahilan po. Meron pong ilang mga syndromas na namamana po per generation po, na mas mataas po ang chance na magka-brain cancer po. Pero a small minority lang po sila. Karamihan po is random lang po talaga at may mga nagkakaroon, may mga ano po. Minamalas lang kumbaga. Ang pinaka-strong na predictor na or risk factor for brain cancer is previous exposure to radiation po sa ulo po. Lifestyle, wala pong malakas o malinaw na ebidensya. Kung may pagkain po ba na nag-increase na risk ng brain cancer, wala po tayo na-identify at this time. Ang mahalaga po ay hindi ho kasalanan ng pasyente ang pagkakaroon ng brain tumor po. Yun ang importanteng kailangan malaman ng mga tagapagpakinig. What about ang edad? Siyempre, pag medyo nagkakaedad na, ano po, Doc, isa ba yun? Opo. Isa sa or nagtitrigger? Yes. So, hindi naman po age per se ang nagkakos ng brain cancer, but usually po yung age group po nito is yung mga nasa 50s or 60s po. Pero may mga iilan din po na small minority po na mas bata po nagkakaroon ng brain cancer po. Kung bakit po, hindi pa po alam exactly why. Pero may mga nakikita po sa mga pag-aaral po na may mga certain genetic factors po that could predispose some people to have this type of cancer at a younger age po. At syempre para na rin doon sa kaalaman ng ating mga nakikinig ngayon, yung mga nanonood, kasi madalas pagka nakakakwentuhan na namin dito, Doc Lau, ay parang immediate, late diagnosis. Yun yung madalas. Ano po ba yung mga karaniwan na sintomas na pinapakita na dapat pong maramdaman na or matutukan na ng makakaranas po nito kapag merong ganitong may problema na po sa brain? Okay, so ang pinaka-common po na symptoms ng mga brain tumor po is still pananakit po ng ulo. And very particular na pananakit ng ulo is yung malala po siya sa umaga. Yung sakit po is paulit-ulit po or lumalala po. And pag nagsistrain po or umuubo, may binubuhat ng bigat, mas lumalala pa po yung pananakit sa ulo. Other symptoms po ay ang convulsion, pagbabago ng ugali o personalidad po, hirap sa pagsalita, hirap sa pag-isip, or panghihina po ng parte ng katawan at minsan po panglalabo po ng paningin po. So pagka meron na palang mga ganong sintomas, dapat medyo wag na agad patagalin, konsulta agad. Madalas kasi kaya nalulungkot tayo, Doc Lau, yung mga lumalapit sa atin diagnose na meron, pero ang sabi nung iba, wala daw sintomas. Tama ba yun, Doc? Or may sintomas di lang pinapansin talaga, hindi napapansin? Posible din po, more and more dahil madalas nang nagpapa-CT scan, nagpapa-MRI ang mga pasyente po, either dahil sa ibang dahilan po nabagok ang ulo. So may mga incidental po tayong nakikita na tumor, and posible din naman po na completely walang symptoms po at incidentally lang nahuhuli na may tumor po dahil sa pag-imaging po for another reason po. Okay, so puntahan po natin na dami nakikinig sa atin ngayon yung pong gamutan and of course yung process po ng mga procedure sa pagtugon po or paggamot sa brain tumor. Ano po yung mga paraan na ginagawa? Of course, alam natin may operation dyan, pero bagong operasyon, I think meron po. So, to start off, ang unang kailangan gawin po is makumpirma po natin na may bukol po. So ito is pamamagitan ng MRI or na CT scan po. Pag nakumpirma na po natin na may bukol po, mabibigyan na po tayo ng mga clues kung anong klaseng bukol po ito, whether it be cancerous po or benign po. And of course, pag na-confirm na po natin at na-desisyonan na kailangan po itong gamutin, ang next step po is yung operasyon po, when we say operation, ito yung pagtanggal po ng bukol po or as much as we could safely remove the tumor po. And if kung ito po ay cancer, malamang sa hindi po ay pupunta po tayo sa chemotherapy at radiation po. So ang operasyon po is usually the first step lang po. Unang-una para tanggalin po yung bukol, mabawasan po yung pressure sa utak at saka magkakompirmasyon po tayo kung anong klaseng bukol po ito. Then once we know exactly what kind of tumor this is, then we move on to chemotherapy and radiation po.
So pagka nandun na tayo sa treatment, the chemotherapy and radiation, meron kasing word yan, Doc, na concurrent o yung tinatawag na sabay yung radiation and chemotherapy. Tama po ba? Or alternate yun? Kasi meron lumalapit sa amin, nakaschedule sila for radiation and chemotherapy, and alam naman natin kung gaano talaga ka-expensive po yun kapag hindi po yun nasalo ng kanilang PhilHealth or hindi nagamit na nila yung para doon. Okay, so when we say concurrent, sabay po itong ginagawa, no? So habang nagki-chemotherapy, nag-radiation po. Again, this is mostly for malignant brain tumors po. So ang dahilan po nito is mas nagiging sensitibo po ang tumor sa radiation pag nagbibigay ng sabayan ng chemotherapy, at mas tumataas po ang tsansa na mapigil ang paglaki ng cancer or ang pagbalik po ng cancer pag sabay po natin itong ginagawa po. Ayun, tama-tama, Doc, i-connect na natin yung ating pong pasyente. With your permission, si Kuya Aldrin Cordero po, 26 years old, taga Gordon Heights, Olongapo City po sila. Lumalapit po sila ng tulong dito sa amin. Ang diagnosis po ay high-grade glioma, tama pa, glioma, brain tumor, cancer. So makausap lang po natin ang kanya pong nanay, si Nanay Emma, Nanay Emma Rose Cordero. Nanay Emma, magandang umaga. Good morning. Good morning din po, sir. Good morning po. Si May ito si May at saka si Doc Lau. Ate Emma, mabata pa to. Ilang taon ka na ba, Ate Emma? 45 years old po, bata pa, Doc. 45 kasi yung anak niya. Panganay ba si Aldrin? Apo, 26. Oo. Ayun. So, Doc Lau, si Aldrin po dating nagtatrabaho sa One Fong Subic Bay Metropolitan Authority sa Olongapo. Isa po siyang sower. Tama po ba si Aldrin? Apo. Humihingi ng tulong dahil nga po merong brain tumor. Alamin natin dahil parang naoperahan na. Tama ba, Ate Emma? Naoperahan na siya sa left frontal. Go ahead. Kwento mo nga sa amin ng maikli. Apo. Bali po 3 beses na po siya na-operahan sa left frontal po. Okay. And then 3 beses yun, nakatapos na din siya ng radiation? Apo. 30 days po yung radiation niya, combination po ng chemotherapy. Tapos after po ng 30 days na combination, concomitant po yung tawag doon. Tapos po 42 days po yun, bale. Tapos ngayon po nasa adjuvant na po siya, 6 months, going to 6 months cycle na po kami, over 12 months po, 12 cycles ng adjuvant po. Ay magkolamay po. Ayun. So, ilan na lang ang remaining dun sa cycle? 6 cycles pa po. Okay. So, dapat, so ngayon, sabay yun halos, Ate Emma? Opo, bali, na lang po siya, adjuvant po, temozolomide na po, yung radiation at chemo, natapos na po, na combination, yung concomitant po ang tawag. Okay. Ngayon po, adjuvant po, temozolomide, chemotherapy na lang po. Okay. So, Doc, yung pinapaliwanag ni Ate Emma, dapat talaga yun sabay, hindi pwedeng, hindi pwedeng may mawala dun sa isa. Tama ba, Doc? Yes po. So initially po, sabay po yun, yung temozolomide at saka yung radiation po. Tapos after ma-complete po yung radiation, itutuloy na lang po is yung chemotherapy po, yung temozolomide po. Okay. Ate Emma, bago ko tanungin ulit si Doc Lau, may tanong ka ba sa kanya pertaining dun sa case ngayon ni Kuya Aldrin? Hello po, Dr. Lau. Tanong ko lang po, kasi natatlong operahan na po siya. Just in case po na matapos ang chemotherapy niya po ng 12 months, ano pa po kaya ang next na maaari namin sa kanya? Kasi nag-worry po ako, baka po dumating na bumalik na naman kasi nga po aggressive po yung kanyang brain tumor. Tumutubo po pagkatapos. Opo. So, after po ma-complete yung treatment regimen po, so napaka-importante po is yung follow-up po, no? So, yung mga doktor po ninyo, magsischedule po yan sa inyo ng MRI ilan months after po na ma-complete yung treatment para bantayan po natin ito pagbabalik po ito, no? Napaka-importante po nito dahil pag ito po ay nakitang bumabalik po habang maliit pa lang po at kung may magagawa pa po,
magagawa na po ng paraan habang maliit pa lang po ito at hindi po ganun kakomplikado po or mas mabilis pong So sa mga pag-aaral po, yung mga na-operahan ng ilan beses po ay mas gumaganda po ang survival po nila in terms of duration of survival po. Pero kailangan pa rin po i-factor in na kung bumalik po ito, kung ano po ang naapektuhan po, no? Kung ito po ay makaka-apekto ng parte ng utak na hindi po namin maigagalaw or hindi namin pwedeng tanggalin po, then baka hindi na po ito offeran po ulit ng operasyon po, no? So depende po talaga doon sa makikita, doon sa mga repeat na MRI po, ano ang maapektuhan kung bumalik man ito at kung matatanggal po ba natin ito ulit. Ayan. Okay. Tama ba, Ate Emma, na bumalik sa ospital? Binalik niyo sa ospital ngayon si Aldrin? Opo, nandito po kami ngayon kasalukuyan po sa Bataan General Hospital, malapit po sa lugar namin. Oo. Kasi dito lang po may malasakit. Oo. Ano nangyari sa kanya? Ano po kasi siya, nung 23 po, suka na po na siya ng suka, masakit ang ulo, ang saan sikmura, pati dibdib po, nanghihina na po. Pag kumain po siya, mas marami pa po yung niluluwal niya. Nanghihina na po siya. Kaya po, dinala ko na po siya dito kasi hindi na po kami aabot sa PGH. Okay. Saan po siya nagpapagamot So, talaga. naka-admit siya ngayon? Opo, dito po siya naka-admit po siya ngayon. Dok, kapag ba ganito, ito ba yung, itong nangyayari sa kanya ngayon, may kinalaman ba to sa tinatawag na side effects nung kanyang, yung both radiation and chemotherapy? Maaari po. So, after treatment with radiation po, may times po na namamaga po yung parte na ginamutan po, no, ng radiation. So, kailangan lang po is unang-una ma-MRI or ma-CT scan po ulit. Tapos kung ito po ay namamaga, pwede po magbigay ng mga gamot para mapahupa po ang pamamaga po, no? Another possibility is pwede po bumabalik din po yung tumor. So importante po na ipa-MRI po para magka-idea po tayo kung ano po yung sanhi ng mga simptomas niya. Ayun. So Ate Emma, napakinggan mo yung sabi ni Doc Lau. So may mga ganyan na bang instruction ng doktor dun sa tumitingin sa kanya ngayon? Ate Emma? Oo. May gano'n na bang instruction yung sinasabi ni Dr. Lau? Opo, meron na po kaming request ng MRI. Ayun. Nung nakaraan po. Nung December 29 po kasi na MRI po siya. Sabay may request po ulit every 3 months para pa daw po makita yung prognosis. Ngayon po, hindi ko pa po napapagawa kasi wala po kaming pera. Ginagawa ko po ng guarantee letter. Kaya po hindi na nga po umabot dahil na ganito na nga po siya. Pero ngayon daw po sa Bataan, waiting pa daw po. Nakapila pa daw po yung MRI niya. Okay, sige ganito. Maya-maya usap tayo ha. So wala ka ng tanong ha, Ate Emma? Okay. Tanong po kay Doc sana to. Yung immunotherapy po na naririnig ko, effective, advisable din po ba yun or effective rin po ba yun sa mga brain tumor? Doc? So pag sa high-grade glioma po, hindi pa po sapat yung ebidensya regarding its effectiveness po. Pero there could be studies po na pwede nyo pong pasukan para masubukan po. Kasi kung nasubukan na po natin yung pinakamainam na treatment po at ito po tuluyan na bumabalik, then we could proceed to immunotherapy po, no? Meron pong immunotherapy para sa mga recurrent po. Doon po mas maganda po yung sa mga pag-aaral po. Pwede din po naman siyang subukan lalo na pag ito ay nasa recurrent phase na po or bumalik na po na tumor po. Ayan. Okay, Ate Emma? Okay. 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 Standby ka lang, Ate Emma. Huwag mong ibababa ha. Doc, isa na lang po bilang isa pong neurologist, ano pong maipapayo ninyo sa ating mga pasyente at pamilya katulad ni Ate Emma na humaharap sa ganito pong case, lalo na sa aspeto ng mental and emotional health? Una-una po, huwag kimkimin ang takot at lungkot. Mag-usap po kayo bilang pamilya po at syempre humingi po kayo ng tulong sa doktor, counselor o sa mga support group po, no? Tandaan po, hindi lang naman po ang katawan ang ginagamot natin kundi ang isip at damdamin din po, no?
So yun po. Ayun. Okay, Doc. Maraming pong salamat sa oras po ninyo. Thank you very much. At doon po sa mga, isa na lang, Doc, isa na lang, sa mga hindi pa nadadiagnose sa may ganito pero may mga symptoms. Ayan, ang inyo pong mensahe para sa kanila. Yung iba natatakot pa eh. Ayaw malaman yung totoo. In denial, di po ba? Opo. Yes po. So very common nga po yan. Unang-una, wag po ipasawalang bahala ang paulit-ulit na or mga kakaibang sintomas sa ulo o sa pag-iisip po. At tatandaan lang po na mas maaga po natin ma-diagnose, mas marami po tayong option na pwedeng gawin para sa gamutan po. Ang utak po ay napakahalagang parte ng katawan po. So kailangan alagaan at pakinggan po yung mga nararamdaman ng katawan po. Maraming salamat, Doc Joseph. And of course, saan po kayo, no? Makati Medical Center, inyong clinic. Yes po. Ayan, maraming pong salamat. Thank you so much. Maraming salamat po. Mga kaibigan, maraming salamat Dr. Timothy Joseph Lau, ang mula po sa neurosurgery ng Makati Medical Center. Ayan po, maraming salamat. Standby ka lang, Ate Emma, ha? Mag-uusap pa tayo, saglit lamang. Flash Report! Flash Report! Meron daw pong mahigit 70 miyembro ng buong Regional Mobile Force Battalion 14B, SIBAC. Alamin natin kung bakit, ha? Sa detalye niyan, si RH52 Edniel Parosa. Edniel? May pinatawa ng administrative relief ang buong Regional Mobile Force Battalion 14B dahil sa manay pambubugbog sa mga bagong recruit na tauhan sa Lamitan, Basilan. Ito'y matapos silang ireklamo ng higit sa 100 nagitong pulis dahil sa marahas na reception rights na nangyari noong 5 ng Pebrero. Kinumpirma sa Camp Crame ngayong umaga ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Fanyo na may basihan ang reklamo ng mga complainant batay sa inisyal na investigasyon ng Bangsamoro Police. Lumalabas na dumaan ang Class 2023 sa Basic Internal Security Operations Training bago sila nakatanggap ng pananakit sa tinukoy na 12 senyora. Maliban sa 12 kakasuhan din o haharap din sa reklamong kriminal, ay higit 70 ang pinalitan at tinake-over na ngayon ng Regional Mobile Force Battalion A. Pakinggan natin si General Tuanyo. Lamang po tinanggal yung 12 na ina-identify. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion at sila po ay pinalitan o hinalilihan ng miyembro ng 14A. So lahat po sila 70 plus. Sila po lahat ngayon ay administrative relief po. Yeah po. Ang tinig ng tagapagsalita ng PNP. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, reach number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw
araw mga kaibigan, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan Live. DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, 2 minuto na po makalipas ang alas 11 ng umaga. Kain lang po tayo ng konting oras ha sa susunod na programa dahil napakahalaga lang po itong ating tutulungan. Makakausap po natin ang Assistant Department Head po ng City Social Welfare Development Office ng Olongapo City para po sa case ni Kuya Aldrin Cordero. Nasa linya natin si Ate Emma Rose. Yes, okay, balikan ka lang namin Ate Emma ha. Okay, ipakilala natin ang Assistant Department Head po, si Ma'am Rowena Sabay. Ayan, magandang umaga Ma'am Rowena, good morning. Yes po ma'am, magandang umaga po sa inyong lahat. Apo, natutuwa kami meron kayong oras para sa amin ma'am. Salamat po Unang-una unang-una po alam namin na inyo pong tinutulungan na po ito pong si Aldrin, tama po ba? Yes po ma'am. Ano na po ba yung mga naibigay natin tulong sa kanila? But then alam natin na medyo mahaba-habang laban po ito, Ma'am Rowena. Opo, totoo po yan ma'am. Actually si Ma'am Emma po, lumapit po yan sa aming tanggapan since po nung last year, noong January 2025. Opo. Wherein po nakaka-receive po siya sa amin ng medical assistance. Hindi parent amount po kasi may mga criteria din po kami ma'am doon sa tinutulungan. Pero regular client po namin for medical assistance si Ma'am Emma at yung anak niya po na si Aldrin. Naku, salamat po. Yun po ma'am. Opo, salamat po talaga Nanay Ate Emma? Ate Emma? Oo. Ayan, Ate Emma, kilala mo si Ma'am Rowena, Si Ma'am Rowena Sabay. Thank you so much po. Oo nga. So sabi ko nga, sana Ma'am Rowena, magkaroon pa ng mga mahaba-habang tawag nito, konsiderasyon para po sa case ni Aldrin, dahil yes po. Opo, dahil ito bumalik ulit sila sa ospital. Harinwanawa po ay matulungan ulit sila. Kayo po ba bilang City Social Welfare Development Office, nakakatanggap din po ba kayo ng mga ayuda from the national government, DSWD? Yung fund po kasi namin ay galing ng local government. Sa local government. Opo. LGU po, yes. Oo, pero pagka DSWD, nire-refer din yan. Meron sa meron sa mga hospital pag government. Ready na po yan. Yes po, meron naman po, yes po. Ayun. Yung social services po. Oo. Pagka po ba ganyan, kasi madalas sinasabi ng mga pasyente natin, pagka natulungan ka, then after 3 months, every 3 months, tama po ba ang ikot ng pagbalik ng pasyente? Actually, sa amin po, ma'am, every month nakakahingi naman po sila. Okay. Sila, Ma'am Emma po. Though very minimal nga po yung amount kasi yung pag-regular po kayo hindi receive 1,500 a month lang po. Pero kung may mga bagong procedures na gawin tapos susulat po kay Mayor, depende din po yun sa availability po ng fund kung magkano po yung pwedeng maibigay. Pero tumataas naman din po siya. Opo. Ma'am Rowena ilapit ulit namin at nasa ospital kasi si Aldrin ngayon at meron pong mga laboratory test na dapat gawin sa kanya. Ano po? Okay lang po. Basta po, punta lang po sila sa office. Tapos, most probably po, alam naman po niya yung mga requirements, yung medical certificate, tapos yung mga bagong procedures na dapat pong gawin. Opo. The original copy po yung mga kailangan namin. Ayun. Okay. Ate Emma? Yes po. Ayan ha, nirefer ka namin kay Ma'am Rowena ulit ha. Please. Oo. Actually po, sir, thank you po sa DSWD. Sa local po namin na tumutulong po sa amin palagi. Yes. Sila Ma'am Rowena. Oo. Sila Ma'am Grace po. Sobrang thankful po ako sa inyo. Ay, salamat. Ayan, Ma'am Rowena ha. Thank you so much. Salamat po. Okay po, ma'am. Okay po, ma'am. Ayan, maraming salamat mga kaibigan. Ma'am Rowena Sabay, ang Assistant Department Head po ng City Social Welfare Development Office ng Olongapo City. Balikan ko lang si Ate Emma. Ate Emma,
para sa tulong namin for a while kay sandali lang. Kay Aldrin, okay, ang Senator Lito Lapid ay may binibigay na pondo para sa makatulad niya. But the meantime, bigyan ka muna namin ng 2,000 pesos para makatulong pandagdag dun sa gamot. Okay. Maraming salamat po talaga dahil ito pong struggle po talaga ang sitwasyon po namin ngayon. Hindi ko naman po alam kung saan po kami po hingi pa ng tulong sa naiiyan na kami ulit-ulit. Pero hindi nagnanay, kailangan ko pa rin po sumunod sa paraan. Okay. Kausapin mo kausapin mo ang Senator Lito. Naku, nakikinig yun. At baka madagdagan at makakuha din tayo ng iba pang tulong pinansyal. Nakikiusap po sana ako sa mga senators o mga locals tsaka sa mga tuwingan ng tulong na patuloy pa rin po kami yung tulungan o makahingi pa rin po kami ng tulong kasi po sobrang struggle po talaga. Hindi ko na po alam kung saan ko mapupukurin yung pagdugtong ko sa gamit niyan. Napakamahal sa emotionamide. Wala daw po na sa normal kasi wala po sa philosophy benefits sa akin ang brain tumor po kasi rin po inuwanan so kaya pala maraming po siya na magkaroon po na isa ko po ang brain tumor cancer kasi sobrang mahal po talaga lang mo sila bakit po yun wala po kaya po ito malagi po ko naglalakad para po sa pagdugtong niya ng mga gamot niya na sobrang mahal kasi hindi ko na alam po sa nangyayari ito pag-usahin ko maraan lang po para magbuha ng paraan. Marami po salamat. May ito ko na tulong po. Hindi na po may mga pag-ibig ko na tulong. Okay. Sige, Ate Emma. Oo. Ilalapit. Oo. Ramdam natin yan, Ate Emma. Magpakatatag ka lang ha at magpalakas ha. Kailangan ka ni Aldrin. But anyway, ilalapit namin ulit ng tulong para madagdagan yan pa sa mga financial assistance na binibigay ng tanggapan ni Senator Lapid. But anyway, dagdagan namin ng 3,000 pesos galing yan sa Manila Travelers, Ate Emma. Sa mga kuyang na Mayor Lacaydeo Macalma. So anyway, dun sa mga maaari pang tumulong, go ahead, pwede kang manawagan. Go ahead. Nanawagan po ako sa mga mabuting puso po na sana po kami ay matulungan. So talagang nahirapan po kami sa mga pandugtong yung gamot. Nakimo niya, ganoon din po sa mga maintenance. Sobrang mahal din po. At mga pagkain niya po talagang pili. Nahirap po ng hanap buhay ko ng tatay na tricycle driver talagang sobrang struggle po kami. May mga anak pa po kami nag-aaral. Kaya po, yung mga panggastos po namin araw-araw, hindi ko na po alam kung saan po makukunin. Hindi ko na po alam kung saan po gagawin ng paraan. Kaya po, magulo po isip ko. Pero, pinagpapatuloy ko pa rin po yung bawat araw para po magawa po ng paraan at gumaling po yung anak ko. Yes. Okay. Maraming po salamat. Okay. Sa mga tutulong mga kaibigan, pwede po kayo magpadala sa bagong GCash account ng DCRH Operation Tulong 0956-197-9471. Again, pakibaba po yan. 0956-197-9471 at sa pamagitan po yan ng EP natin si Wina Pearl Hesoro. Pakilagay po pangalan dyan para po yan kay Aldrin Cordero. Aldrin Cordero, again 0956-197-9471 ang GCash account po na bago ng DCRH Operation Tulong. Okay, Ate Emma, kakausapin ka namin ha? Okay? Okay. Thank you po. Sige. Okay, wag mo ibababa ha, wag mo ibababa. Mga kaibigan, si Ate Emma Rose Cordero, ang nanay po ni Aldrin Cordero, 26 years old at meron pong brain tumor, ongoing po yung kanya pong chemotherapy at the same time radiation at ngayon po ay sinugod po sa ospital at nag-undergo po ng mga series of laboratory tests. Sa mga tutulong, maraming pong salamat at of course maraming salamat Senator Lito Lapid at ang Manila Travelers Incorporated. Magpapaalam na po tayo, overtime na tayo. Maraming salamat. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Maraming salamat, Wina Pearl.
at si Ellen Jacinto. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, mamaya po babalik ako alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling form.